King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 185. Lumala. Ang floating crest trial ay pumasok na sa mga huling yugto at kahit isang taong kasing lakas ni Yang Gan, na nakarating sa pinakamataas na antas ng 5th skies at kalahating hakbang papasok sa 6th sky, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sa ika-8 araw ng pagtugis, na siyang ika-26 na araw ng paglilitis. Si Yang Gan ay namumutla at namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mabagal ang halimaw sa kanyang likuran kumpara sa kanya, ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na paghabol ng 7 hanggang 8 araw, maging siya ay hindi rin nakayanan. Bago siya umalis, naghanda siya ng ilang pills. Ngunit pagkatapos ng patuloy na pagkain sa kanila, ang kanilang mga epekto ay nabawasan. Ito ay hindi isang bagay ng pagbawi ng enerhiya ngayon, ngunit ang kanyang buhay. Ang aking paglilinang ang pinakamataas, dapat ay wala nang natitira ngayon. Naisip ni Yang Gan. Sa sandaling ito, ang bilis ng black metal monsters ay mas mabilis kaysa sa mga normal na cultivator sa 4th skies. Dapat ay umalis na ang mga tao tulad ni Bei Moy at Quan Chen. Ngunit si Yang Gan ay hindi gustong umalis ng maaga. 26 na araw lamang ang lumipas, wala pang 1 buwan at ayon sa unang elder, ang Haiyan Master ay tumagal ng higit sa 1 buwan. 1 buwan. Kailangan kong tumagal ng kahit 1 buwan para masira ang tala. Nagdikit ang ngipin ni Yang Gan. Bagamat malakas ang kanyang kalooban, unti-unting naglalaho ang buhay sa loob niya, ibig sabihin ay hindi na siya magtatagal. So, sa isang tiyak na sandali sa oras, nakita ni Yang Gan ang isang figure. Sino ito? Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Gan. Paanong may iba pa sa paglilitis bukod sa kanya? Ang figure ay isang pamilyar, walang ekspresyon na kabataan. Ang paglilinang ng mga kabataan ay hindi mataas, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis. Isang berdeng lang ang nakasabit sa harap ng kanyang dibdib. Nakasuot din siya ng green gold cloth shirt, na may isang pares ng pakpak na nakausli sa likod, na nagbibigay sa kanya ng mas mabilis na bilis at mas mahusay na liksi. Bei Moy. Nanlaki ang mga mata ni Yang Gan. Ang taong darating ay talagang si Bei Moy at ang kanyang swerte ay itinuturing na pinakamaganda sa lahat ng mga disipulo. Siya ay ipinadala sa pasukan ng sinaunang hardin mula sa simula at natagpuan niya ang maraming kayamanan. Ang green gold cloth shirt ay isang natatanging kayamanan na maaaring magbigay daan sa gumagamit na lumutang sa hangin sa pamamagitan lamang ng pagpasok ng kanilang true force sa loob. Sa bilis naman, may kukumpara ang kay Bei Moy sa 5th sky at mukhang hindi naman siya masyadong sumusubok. Brother Yang. Walang ekspresyong sinulyapan ni Bei Moy si Yang Gan bago kusang kumari pa ng takbo. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagyanig ng puso ni Yang Gan. Mayroon pa ring ibang tao sa paglilitis at ang hindi katanggap-tanggap ay ang ibang tao ay tila mas relaxed kaysa sa kanya. Huwag kang magsalita tungkol sa pagsira sa tala ng Haiyan Masters, mahirap subukang mauna sa henerasyong ito. Isa lang ang magagawa ko ngayon. Huminga ng malalim si Yang Gan at lumingon siya sa direksyon ng mataas na tore. Medyo pamilyar siya sa matataas na tore at maraming makapangyarihang hayop doon, kabilang ang isang Yao Beast King, na maihahambing sa True Spirit Realm. May plano si Yang Gan at iyon ay para akitin ang Black Metal Monster sa Yao Beast King, para mag-away ang dalawa. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na madali niyang sinubukan dahil ang Yao Beast King ay walang mga paghihigpit. Hindi na kontrol ang atake at bilis nito. Kapag nalock siya ng Yao Beast King, agad siyang papatayin. Higit pa rito, ang Yao Beast King ang pinuno ng isang beast horde, na kinabibilangan ng mga subordinate sa 5th, 6th at kahit na 7th skies ng Ascended Realm. Dahil sa pagbabago ng temperatura gayunpaman, karamihan sa mga nasasakupan ay namatay o nagtatago. Hindi alam, ang panganib ng plano ni Yang Gan ay bumaba. Malapit na, naakit ni Yang Gan ang black metal monster sa teritoryo ng Yao Beast King. Sa sandaling ito ay huminga siya ng malalim at nag-concentrate. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang panganib ng isang Yao Beast King ay mas malaki kaysa sa black metal monster. Alam din ni Zhao Feng na mayroong Yao Beast King dito, ngunit hindi siya nang ahas na gamitin ang planong ito dahil napakalaki ng panganib. Kung Wu
Mula sa matataas na Torre Forest ay dumating ang isang nakakatakot na alulong at isang mabangis na mukhang three-headed blazing lion ang sumugod. Ang naglalagablab na leon ay may 3 ulo at ito ay nababalot ng apoy. Bago pa man ito makalapit, naramdaman na ni Yang Gan ang nakakapasong init. Nahanap ako ng napakabilis. Nagulat si Yang Gan. Mula sa ilang milya ang layo, naramdaman ng three-headed blazing lion ang kanyang pag-iral, ngunit naakit ito ng true spirit realm aura ng black metal monster. Agad na umatras si Yang Gan pabalik sa black metal monster. Ito ay isang lubhang mapanganib na hakbang dahil ang ibig sabihin nito ay kailangang harapin ni Yang Gan ang mga pag-atake ng parehong black metal monster at Yao Beast King. Ngunit sa dalawa, ang bilis ng black metal monsters ay mas mabagal, ibig sabihin ay hindi gaanong mapanganib. Hindi nagtagal, naabutan ng three-headed blazing lion at ipinakita niya ang kanyang dominasyon patungo sa black metal monster. Ngunit hindi siya pinansin ng huli na nakatutok sa paghabol kay Yang Gan. Ang Yao Beast King ay labis na nagalit. Siya ang hari ng kagubatan na ito at ang nanghihimasok na ito ay naglakaslob na huwag pansinin siya. Para naman kay Yang Gan, hindi pinansin ang langgam na ito. Ang huli ay tumakbo pa kaliwa at kanan kasama ang black metal monster na malapit sa likod at ang Yao Beast King sa likod ng halimaw. Ang depensa ng black metal monster ay napakalakas. Inabot ito ng maraming tama mula sa Yao Beast King at hindi ito masyadong nasaktan. Raging Scourge of the Heavens. Ginamit ng Yao Beast King ang kanyang ultimate attack at nagpadala ng 3 ng apoy mula sa bawat ulo nito, na pagkatapos ay nag-intertwined at bumaril patungo sa black metal monster. Sa pamamagitan ng isang pagsabog, isang butas na kasing laki ng kalahating larangan ng football ang naiwan sa lupa, pinasol na itim. 1 milya ang layo ni Yang Gan, ngunit bahagyang nasugatan pa rin siya sa pagsabog. Sa kabutihang palad, ang panganib na ito ay nagbunga. Ang isa sa mga pakpak at paa ng black metal monster ay nabali sa pag-atake. Ilang oras na lang bago natapos ang halimaw ng Yao Beast King. Hindi nang ahas si Yang Gan na mag-alinlangan at agad siyang umalis upang maiwasang habulin ng Yao Beast King matapos nitong tapusin ang black metal monster. Walang sino man ang makakaligtas sa paghabol sa isang pag-iral sa True Spirit Realm. Sa sumunod na 1 hanggang 2 araw, matagumpay na nakatakas si Yang Gan. Ang panganib ay sulit. Natalo ko ang black metal monster. Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Gan habang kumikinang sa kanyang mga mata ang pananabik at pagmamalaki. Hindi niya alam na hindi pala siya ang unang nagkaroon ng ganoong plano. Ang isa ay nagtaka kung ano ang mangyayari kung malaman niyang may nakapatay na ng halimaw ilang araw na nakalipas ng hindi gaanong pagsisikap. Ngunit bago maging masaya si Yang Gan sa loob ng 1 o 2 araw, muling lumapit sa kanya ang panganib. Sa 11 araw ng pagtugis, na siyang 29 na araw ng paglilitis. Weng! Isang kumikislap na puting pinto ang bumukas 10 yarda ang layo at mula rito ay lumabas ang isang malabong figure. Ano? Nanlamig ang katawan ni Yang Gan habang sumisigaw. Bakit may isa pa? Takbo! Agad na nagpasya si Yang Gan na tumakbo, kahit na hindi pa ganap na lumitaw ang black metal monster. Ang aura na nagmula sa black metal monster na ito ay kapareho ng dati, ngunit ang bilis nito ay nagsimula sa Fourth Skies kaagad. Sa treasury sa loob ng kastilyo. Pang! Pang! Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang lightning wind palm at patuloy niyang inatake ang hanay. Ang protection na hanay ay kumupas ng higit sa kalahati. Masisira ang array sa loob ng 1 pang 2 araw. Ngumiti si Zhao Feng habang tinitingnan ang itlog sa loob. Iniisip niya kung anong uri ng species ito, maaari ba itong maging isang maalamat na sinaunang uri. Mayroong ilang mga tao na nakatanggap ng mga itlog o bagong panganak na hayop na ginamit bilang mga bundok o mga alagang hayop. Ang ilang mga alagang hayop ay may mahusay na lakas sa pakikipaglaban at kayang hawakan ang kanilang sarili. Tila mayroong isang Golden Asian Giant Eagle, na maaaring magdala ng maraming tao ng sabay-sabay at maaari itong pumatay ng mga magsasaka sa 6th at 7th skies ng Ascended Realm. Biglang, isang nakakatakot na aura ang bumalot kay Zhao Feng, parang may nakalock sa kanya. Napakapamilyar ng pakiramdam na ito. Weng! Isang kumikislap na puting pinto ang lumitaw sa labas ng treasury at isang malabong figure ang lumitaw. Ano? Meron pa.
Natigilan si Zhao Fang. Pagkalkula ng oras, 10 araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang pagtugis. 10 araw. Ito ay isang mahalagang impormasyon. Tuwing 10 araw, magkakaroon ng extra black metal monster at ito ang ikatlong-ika-10 araw. Maaaring natapos na ni Zhao Fang ang isang black metal monster, ngunit habang tumatagal, ang kahirapan ay tumaas. Pang! Bahagyang yumanig ang treasury ng Damapo ang pag-atake ng black metal monster sa array. Ang laki ng huli ay halos 3 palapag at hindi ito makapasok sa kaban ng bayan, ngunit ang isang casual na pag-atake mula rito ay nabasag na ang yelo malapit sa pasukan. Isang sadget seat ng enerhiya lang ang itinulak sa treasury at halos umubo ng dugo si Zhao Fang. Kapag ganap na itong hamarang sa pasukan, mamamatay si Zhao Fang. Tumakbo. Si Zhao Fang ay naging isang transparent na asol na figure sa sandaling mawala ang shockwave at tumakbo siya palabas ng treasury. Q. Ang figure na iyon ay nag-iwan ng malabong Asher glow sa kalangitan, ang simbolo ni Zhao Fang na gumamit ng kanyang bloodline power sa hangganan. Sa maikling sandaling iyon, ang bilis ng pagsabog ni Zhao Fang ay maihahalin tulad sa Sixth Skies at napadpad siya sa rooftop sa tapat ng treasury. Nakatakas na siya sa wakas. Ang bilis ng lalaking ito ay maihahambing sa Fourth Skies at kalalabas lang nito. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Walang pag-aalinlangan, muli niyang hinayla ang black metal monster patungo sa nagyayelong lawa. Makalipas ang 4 na oras. Umabot sa punto ang temperatura ng buong Sky Boundary Island kung saan nakaramdam pa ng lamig ang mga nasa Fourth Sky. Ano? Bumaba na naman ang temperatura. 100 milya ang layo. Naging solemn na ang ekspresyon ni Baymoy. Hinabol ng 2 halimaw si Baymoy at galing din sila sa magkaibang anggulo. Kasabay nito, sinulyapan ni Zhao Fang ang nagyayelong lawa at mamulong sa kanyang sarili. Hanggang 2 halimaw lang ang kaya nitong isil. Ang lugar sa tabi ng asol na kristal na luha ay kinuha ng 2 maliliit na bundok ng yelo. Hindi nito magagawang i-freeze ang isa pang black metal monster dahil ang huli ay hindi makakalapit. Kasabay nito, ang temperature ay umabot sa punto kung saan maging ang mga nasa Fourth Sky ay nakaramdam ng lamig. Kung mas lumala pa, pagkatapos ay lumipad si Zhao Fang pabalik sa treasury sa pinakamabilis na bilis. Matapos tapusin ang pangalawang black metal monster, mayroon lamang siyang 10 araw para mailabas ang itlog. King of Gods, Kabanata 186. Pinatay. Sa treasury ng castle. Nang bumalik si Zhao Fang sa protective array, bahagyang nakabawi ito. Ang kulay abong itlog ay tahimik at hindi gumagalaw sa loob ng drawer at naglabas ng luma, sinaunang aura. 10,000 taon na ang lumipas ngunit ang mahiwagang kulay abong itlog na ito ay mayroon pa ring malabong palatandaan ng buhay sa loob. Bigyan mo pa ako ng 5 araw. Huminga ng malalim si Zhao Fang, nanlalaki ang kanyang mga mata. Tiyak na kukunin niya ang itlog na ito. Ang bawat item sa loob ng kwartong ito ay hindi simple. Ang mga armas na nakaimbak sa loob ay nasa spiritual grade. Ano ang nasa loob ng itlog na ito na buhay pa sa loob ng 10,000 taon? Ang mga palatandaang ito ay nangangahulugan na ang itlog ay malayo sa normal. Pang! Pang! Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang lightning wind palm ng tuloy-tuloy at tuloy-tuloy na nagpapataw ng mga pag-atake sa protective array. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, kailangan niya ng isa pang 5 araw o higit pa para masira ang array dahil medyo nakabawi ito dati. Ang bilis ng pagbawi nito ay magiging mas mabilis kung walang pinsalang gagawin dito sa loob ng ilang panahon. Sa 3 sa Sky Boundary Island, si Zhao Fang ang pinaka-relax. Sa sandaling ito, parehong sina Yang Gan at Baymoy ay walang oras para magpahinga. Ang huli ay lumilipad sa paligid ng Sky Boundary Island na may 2 black metal monster na humahabol sa kanya mula sa likuran. Ngunit kahit na ang kanyang walang ekspresyon na mukha ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng gulat. Si Baymoy ay may long at isang gold-green shirt na may isang pares ng pakpak na nakausli sa likod, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na lumipad sa paligid. Kapag umabot sa isang desperado na punto, si Baymoy ay humigop mula sa lang. Ang Clear Sky spiritual liquid na ito ay talagang mahusay. Makakabawi ito ng buhay ko.
Isang confident na ngiti ang nabuo sa labi ni Baymoy. Ang Clear Sky Spiritual Liquid ay isang maalamat na bagay na maaaring magbalik ng isa mula sa bingit ng kamatayan, na nagpapagaling ng karamihan kung hindi lahat ng mga pinsala. Ang likidong ito ay hindi isang simpleng spiritual pill. Ito ay may kakayahang muling maglagay ng buhay. Si Baymoy ay umiinom ng kaunting paghigop tuwing kalahating araw at ang kanyang enerhiya ay muling maaabot ang pinakamataas nito. Kung ikukumpara sa kanya, nahihirapan si Yang Gan. Makatakbo man lang si Baymoy nang hindi masyadong nagsisikap. Ang true force ni Yang Gan, mental energy, life. Sa teknikal na paraan, nauubos na ang lahat. Ang pangalawang black metal monster ay maihahambing sa fourth sky sa ikalawang paglitaw nito, at makalipas ang 2 araw, naabot na nito ang bilis ng fifth sky. Mabilis na lumipas ang oras. Sa ika-13 araw ng pagtugis, ang 31 araw ng paglilitis. Dapat mahigit 1 buwan na ngayon. Malabo ang kamalayan ni Yang Gan, at naabot na niya ang kanyang limitasyon sa lahat ng paraan na maiisip. Gusto niyang pumunta sa matataas na Torre Forest at ulitin ang kaniyang plano, ngunit nauwi ito sa kabiguan. Ang Yao Beast King ay nasugatan din mismo nang patayin nito ang itim na metal na halimaw at nagpapagaling sa isang lugar. Lumulutang Crest Palace. Sa 32 araw ng trial. Weng. Kumilat ang pinto at isang pagod na figure ang lumitaw sa pasukan. Gunner. Bulalas ng unang elder habang nag-iiwan ng serye ng mga after images at lumitaw sa tabi ni Yang Gan. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mahinahon at malambot na true spiritual force sa katawan ng huli. Ang mga nasa true spirit realm ay dumaan sa 7 beses ng malalaking pagbabago, at ang kanilang true force ay may matinding liksi. Ito ay dahil dito ang kanilang buhay ay maaaring umabot sa 300 taon. Isang bagay na hindi maisip ng mga mortal. Ito ay dahil sa pagkawala ng buhay. Inabot ni Granny Liuyo ang isang spiritual pill na tila mahal. Malapit na. Muling lumitaw ang kulay sa mukha ni Yang Gan, habang nagawa niyang tumikim. Master, gaano ako katagal? Malabo na ang kanyang kamalayan nitong mga nakaraang araw, at hindi niya alam kung paano siya nakalabas. 32. Ang iyong tala ay malapit sa Hayyun Master. Nakangiting nagsalita ang unang elder. Walang ibang tao na tumagal ng higit sa 1 buwan sa nakalipas na 100 taon bukod sa Hayyun Master. Nang marinig ito, bahagyang nalungkot si Yang Gan. Hindi niya sinira ang tala ng Hayyun Master. Bagamat pareho silang tumagal ng higit sa 1 buwan, ang Hayyun Master ay tumagal ng higit sa kanya sa kabuuan. Gunner, ano ang iyong huling resulta at mga gantimpala? Tanong ng unang elder na may pananabik. Ang punto ng Floating Crest Trial ay upang makakuha ng mga reward, at kung mas mataas ang marka ng isang tao, mas maganda ang mga reward. Nakamit ng alagad dito ang apanaraang at 57 puntos. Medyo proud si Yang Gan nang tawagin niya ang kanyang score. Ang mga elder at clan master ay tumanggo sa kanilang mga ulo na may papuri. Si Yang Gan ay kung tutusin, ang nangungunang kalahok na disipulo at ang kanyang marka ay madaling nalampasan ang pinakamahusay na mga marka ng mga nakaraang pagsubok. Sa mga tuntunin ng mga tala, nakakuha si Yang Gan ng pinakamataas na grade mortal weapon at martial arts pati na rin ang iba pang kayamanan na nalampasan si Lin Fan at ang kumpanya. Pick grade mortal weapon. Hindi masama, hindi masama. Lumakas muli ang clan. Walang ibang nakakuha ng pinakamataas na grade mortal weapon sa nakalipas na 10 pagsubok maliban kay Brother Hayon. Tuwang-tuwa ang mga elders nang marinig nila ito. Sa clan, tanging mga elder tier na tao lang ang may karapatang gumamit ng pick grade mortal weapons, at mas mahina lang sila kaysa sa spiritual na armas. Malamang na hindi magagamit ni Yang Gan ang lahat ng pinakamataas na grade mortal weapons power at kaya ibibigay ito sa clan kapalit ng ibang bagay. Nakakaaliw talaga ang performance ni Gunners. Ang kanyang marka ay nasa likod lamang ni Brother Hayon sa nakalipas na 100 taon. Ngumiti si Elder Zhou, ngunit medyo nabigo pa rin si Yang Gan. Ang dami ng mga araw na inabot niya pati na rin ang kanyang huling marka ay parehong mas mababa kaysa sa Hayyun Master at hindi nasira ang 100 taon na tala. Kung tama ang pagkakaalala ko, mukhang nasa trial pa rin si Brother Bay. Sabi ni Yang Gan na hindi sigurado. Wala siyang magawa nang banggitin niya si Baymoy.
Ang swerte ng sobrang galing na ito ay hindi lang maganda kundi nakakabaliw. Sa ikatlong yugto, si Yang Gan ay na-teleport ng diretso sa tabi ng isang beast horde kung saan kailangan niyang lumaban. Sa kabilang banda, si Baymoy ay na-teleport sa pasukan ng sinaunang hardin, na sabay-sabay na nagpapataas ng kanyang lakas at nagbigay sa kanya ng mga mahalagang kayamanan, na nagpapahintulot sa kanya na makaligtas sa pagtugis ng dalawang itim na halimaw na metal. Kahit si Zhao Fang ay walang ganoong swerte. Ang Floating Crest Trial ay isang labanan ng kapangyarihan at swerte. Minsan ang swerte ay mas mahalaga kaysa sa lakas. Oh, kamusta si Baymoy? Sinabi ni Haiyon Master ng may interes at pag-asa. Walang itinago si Yang Gan at ibinalita sa kanila ang sitwasyon ni Baymoy. Matapos nilang marinig ito, nagkatinginan ang limang nilalang sa True Spirit Realm. Hindi nila akalain na ganito kalakas si Baymoy. Ang huli ay madaling nagawang pigilan ang dalawang black metal monster. Si Baymoy marahil ay may malaking swerte sa kanya, kung hindi ay hindi siya matutugunan ng ganoong mga gantimpala. Siguro ang swerteng ito ay ang pagsikat din ng ating Broken Moon Clan. Ang Clan Master ay may kagalakan sa kanyang mga mata. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila siguradong matatalo ni Baymoy ang marka ng Haiyon Master. Binabati kita, Brother Haiyon sa pagkuha ng isang napakatalino na disipulo. Si Elder Zhou at ang kasama ay pumunta upang purihin si Haiyon Master. Sa kasaysayan ng buong kontinente, sinong maalamat na figure ang hindi nagkaroon ng malaking swerte? May kasabihan pa nga. Ang mga angkan ay maaaring magkaroon ng mga walang mahusay na talento, ngunit hindi maaaring magkaroon ng mga walang swerte. Ang Scarlet Moon Patriarch na nang ibabaw sa isang panahon ay may katamtamang talento ngunit napakalaking swerte, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa isa sa apat na dakilang mana, ang Scarlet Moon Inheritance. Kung ikukumpara sa pinakaluma at mahiwagang apat na dakilang pamana, ang Floating Crest Trial ay wala. Ito ay tulad ng paghahambing ng liwanag ng isang bituin sa ningning ng kabilugan ng buwan. Mula dito makikita ang kahalagahan ng swerte. Walang pag-aalinlangan, ang mga hinaharap na prospect ni Baymoy ay mukhang mahusay. Hindi lamang siya nagkaroon ng malaking swerte, mayroon din siyang mahusay na talento. Teka, may ibang tao pa rin sa trial bukod kay Baymoy. Biglang sabi ni Haiyon Master. Nagsalubong ang kilay ng First Elder habang nag-iisip. May ibang tao. Huminto ang mga elder at pinag-isipan itong mabuti. Mukhang may tao pa bukod kay Baymoy sa trial. Yung batang yon. Nagsalubong ang mga kilay ni Elder Zhou. Ibang tao. Nang inig ang puso ni Yang Gan nang medyo naging pangit ang kanyang ekspresyon. Sinabi lang ng mga elder na may ibang tao na hindi lumabas bukod kay Baymoy. Matapos malaman ang balitang ito, yumanig ang mga alon sa kanyang puso. May iba pa kayang nakahigit sa kanya bukod kay Baymoy. Kahit natalo man siya ni Baymoy dahil napakaswerte ng huli at super genius. Gunner, nakakita ka na ba ng mga bakas ni Zhao Fang sa ikatlong yugto? Tanong ng First Elder. Masama ang pakiramdam niya. Brother Zhao. Bahagyang huminto si Yang Gan. Hindi siya naniniwala na ang taong iyon ay si Zhao Fang. Pagkatapos ay tumugon siya. Ang disipulong ito ay hindi nakakita ng anumang bakas sa kanya mula nang pumasok ako sa ikatlong yugto. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng First Elders. Maaaring ito ay. Si Elder Zhou ay natutuwa sa kanyang mga mata, habang ang mga mata ni Haiyon Master ay puno ng panunuya. Si Granny Liuyo at ang iba ay nasa malalim na pag-iisip. Sa Floating Crest Trial, bukod sa pumasa at nabigo, may isa pang kinalabasan, ang kamatayan. Tunay na kamatayan. Bagamat ang Floating Crest Trial ay isang matuwid na lupain ng mana, hindi nito ganap na maprotektahan ang buhay ng mga kalahok. Sa mga nakaraang pagsubok, may mga halimbawa ng totoong kamatayan, at bagaman hindi ito madalas mangyari, normal pa rin ito. Pagkatapos noon, tinawag ng First Elder sina Quan Chen, Lin Fan, Ran Xiaoyuan at ang iba pa sa mga pumasok sa ikatlong pagsubok. Isang beses ko lang nakita si Brother Zhao bago magsimula ang pagtugis. Ang sagot ni Lin Fan at ang sagot ni Ran Xiaoyuan at Liu Yao ay pareho. Tila mula pa noong simula ng pagtugis, si Zhao Fang ay nawala ng walang bakas. Ang kanilang mga sagot ay teknikal na pareho.
Inaasahan na kahit na si Yang Gan ay hindi nahanap ang mga bakas ni Zhao Fang, ang katotohanan ay tila lumitaw. Huminga muna ng malalim si First Elder, pumikit, at tumahimik. Ang mga taong naruroon ay tahimik lamang nananalangin para kay Zhao Fang, at sa kanilang lahat, ang mga mata ni Ran Xiaoyuan ay namula. Si Lin Fan lang ang may kakaibang mukha. Nang maalala niya ang kumpiyansa na saloobin ni Zhao Fang, nadama niya na ang lahat ay hindi kasing simple ng tila. Floating Crest Trial. Ang 33 araw. Sa treasury sa loob ng castle. Crack. Nabasag ang pinakamahinang puting glow ng liwanag, ibig sabihin ay nawasak ang protective array. Agad na dumukot si Zhao Fang patungo sa misteryosong itlog na may pananabik at pagod. King of Gods, Kabanata 187. Karagatan ng baging. Ang itlog ay halos kasing laki ng kamao at ito ay mapurol na kulay abo. Ang shell ay may mga inukit dito na mukhang simple ngunit malalim sa parehong oras. Hinawakan ni Zhao Fang ang kulay abong itlog at naramdaman niyang isa lang itong bato na walang buhay. Gayunpaman, kung tumahimik siya at titignan ito gamit ang kaliwang mata, para siyang may hawak na pusong tumitibok. Pagkatapos ng pag-inspeksyon dito ng ilang sandali, wala pa ring kaalam-alam si Zhao Fang. Una niyang inilagay ang kaunting true force niya, ngunit walang tugon. Napagtanto ni Zhao Fang na ang eggshell ay may malakas na panlaban laban sa true force. Bigla niyang naalala na sa ilang sinaunang talaan, sinabi nito na maaaring gamitin ng isang tao ang kanilang dugo para pumirma sa isang kasunduan. Gayunpaman, ito ay isa lamang alingawngaw. Hindi alam ni Zhao Fang kung paano ito gagawin. Bahagya siyang huminto. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang daliri at nag-spray ng ilang patak ng kanyang dugo sa shell. Hindi pa rin gumagalaw ang itlog, ngunit naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang dugo ay nagpaganda ng mga inukit sa itlog. Sa pagpapahusay ng kanyang paningin ng ilang daang beses, nahuli ni Zhao Fang ang mahinang senyales ng pagtugon ng itlog. Ganyan na bakas Ira ang dugo ko. Malinaw na nakikita ni Zhao Fang na 1,000 lamang ng kanyang dugo ang nasipsip ng eggshell. Pagkatapos, nagkaroon siya ng isang flash ng insight at nagpas siyang subukan ito gamit ang kanyang bloodline power. Ayon sa Blood Corpse Protector, si Zhao Fang ay may sinaunang bloodline na naging dahilan upang maging maingat ang mga spawn ng Scarlet Moon Religion. Sa pagkakataong ito, maingat na ibinagsak ni Zhao Fang ang isang daloy ng malabong asher na dugo na kasing nipos ng isang tali sa itlog. Pumasok ito ng walang pagtutol. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Wu! Weng! Ang mahinang asher na dugo sa loob niya ay hinihigop palabas. Ito ay tila pumapasok sa isang napakalalim na butas. Ang kulay abong itlog ay parang bagong panganak na sanggol na gutom na kumukuha ng mga sustansya. Sa dalawang maikling paghinga lang, mahigit kalahati ng bloodline power na nasa loob ni Zhao Fang ay sinipsip palabas, na nagpapahina sa kanya pagkatapos na mawalan ng napakaraming bloodline power. Tumigil ka! Tumigil ka! Inikat ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, at umikot ang Asher Abyss sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang kanyang bloodline power ay nagmula sa kanyang kaliwang mata at ito ay kontrolado niya pagkatapos ng lahat. Pilit na pinutol ni Zhao Fang ang relasyon sa itlog. Ho! Walang kahirap-hirap na umupo si Zhao Fang sa lupa na may maputlang mukha. Mababa rin ang kanyang mental energy. Bagamat pinutol na niya ang pagkakatali, mahigit kalahati ng asher na dugo ay sinipsip pa rin sa kulay abong itlog. Ang mga ukit sa itlog ay may bahid ng dugo na dumadaloy sa kanila, mukhang maganda at masama. Papa! Papa! Narinig ni Zhao Fang ang isang tibok ng puso na lumabas mula sa kaibuturan ng itlog na parang isang bagong buhay na nilikha. Matapos maghintay ng mahabang panahon, tumigil sa paggalaw ang kulay abong itlog. Ang nagbago lang ay lumakas ang aura ng buhay nito. Naka-crossleg si Zhao Fang sa lupa at uminom siya ng isang malaking lagok ng spiritual na alak at kumain ng ilang kayamanan. Hindi nagtagal ay nilamon siya ng mainit na pakiramdam. Nagbayad siya ng malaking halaga para mabawi ang kanyang kapangyarihan sa bloodline. Mayroon pang 5 araw bago ang kahirapan ng mga pagsubok ay nagiging mas mahirap. Naramdaman ni Zhao Fang na malapit na ang oras. Ayon sa nangyari, ang kahirapan ay tataas ng isa pang antas tuwing 10 araw.
Si Zhao Feng ay gumugol ng 5 araw sa pagkuha ng itlog, naiwan siya ng 5 araw upang maghanda. Gayunpaman, ang pagbawi ng kanyang kapangyarihan sa bloodline ay mas mabagal kaysa sa trigo na naisip niya. Kahit na nakakain siya ng isang bungkus ng mga kayamanan at ang kanyang true force ay nakaumbok hanggang sa punto na ang kanyang cultivation ay umabot na sa rurok ng third sky, ang pagbawi ng kanyang bloodline power ay mabagal pa rin. Habang nagpapagaling siya, hindi pinansin ni Zhao Feng ang singsing sa tabi niya. Naglaho ang mga inukit na dugo sa kulay abong balat ng itlog at lumitaw ang isang maliit na bitek na hindi nakikita ng mata. Sa normal na mga pangyayari, ang mga pagbabagong ito ay hindi makakatakas sa mga mata ni Zhao Feng. Ngunit ang huli ay nakatuon sa pagbawi ng kanyang bloodline power at hindi sa pagsusuri sa kulay abong itlog. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Ang mental energy ni Zhao Feng ay umabot na muli sa kanyang peak at ang kanyang bloodline power ay halos nabawi. Mayroon pang 2 araw bago magsimula ang bagong pagtugis. Inilagay ni Zhao Feng ang kulay abong itlog sa loob ng kanyang interspatial na bracelet at hindi napansin ang maliliit na bitek sa ibabaw ng kulay abong itlog. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay ang paghahanda para sa susunod na pagtugis. Makalipas ang 4 na oras, dumating si Zhao Feng sa pinanggalingan ng Dragon Snake Ice River, ang nagyayelong lawa. Ang hangin na malapit sa nagyayelong lawa ay parang nanlalamig na kutsilyo. Dumating si Zhao Feng sa oras na ito upang tingnan kung kakayanin o hindi ng nagyayelong lawa ang isa pang itim na metal na halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Zhao Feng, ang resulta ay pareho sa huling pagkakataon. Ang lugar kung saan naroon ang misteryosong asol na kristal na luha ay inookupahan ng unang 2 itim na halimaw na metal. Kung gagamitin niya muli ang teardrop, aabot ang temperatura sa punto kung saan kahit na ang mga nasa 4th at ika-5 sky ng Ascended Realm ay mahihirapang pigilan. Ang parehong plano ay hindi magagamit. Kailangan kong mag-isip ng ibang plano. Bulong ni Zhao Feng. Hindi nagtagal ay naalala niya ang Yao Beast King sa matataas na Tower Forest. Dapat kayang labanan ng Yao Beast King sa matataas na Tower Forest ang itim na metal na halimaw, at sa aking mga ice arrow, maaari nating patayin ang halimaw, ngunit ito ay magiging mapanganib. Pumasok si Zhao Feng sa kagubatan, ngunit pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, hindi pa rin niya mahanap ang Yao Beast King. Sa isang tiyak na lugar sa kagubatan, nakita ni Zhao Feng ang isang pinaso na butas sa lupa. Tila isang malaking labanan ang naganap dito. Nagamit na ang planong ito, at malamang kay Brother Yang. Bilang pag-iral sa True Spirit Realm, ang Yao Beast King ay may mataas na katalinuhan at ang parehong plano ay mahirap magtagumpay ng 2 beses. Muling itinanggi ni Zhao Feng ang planong ito. Desidido siyang umalis sa matataas na tore kagubatan at dumating malapit sa karagatan ng Baging. Ang karagatan ng Baging ay isa ring ipinagbabawal na sona sa Sky Boundary Island. Muntik nang mawalan ng buhay si Zhao Feng noong huling narito siya. Kung tama ang nakikita ko, mayroong isang Vine King sa gitna ng Vine Ocean at may hindi kapani-pani walang lakas. Parang isa ito sa buong karagatan. Si Zhao Feng ay nakatayo sa malayo at nagbigay ng konklusyong ito pagkatapos mag-inspeksyon ng mahabang panahon. Kung tama siya, ang buong karagatan ng Baging ay bahagi lamang ng hari ng Baging mismo. Kung gayon, ang lugar na ito ay tiyak na isa sa mga pinaka-nakakatakot na pag-iral. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ang isa sa ay dahil nakakita si Zhao Feng ng mas nakakatakot na nilalang. Noong una niyang siniyasat ang Sky Boundary Island, nakahanap si Zhao Feng ng bundok. Ang napakalaking bundok ay talagang isang mountain monster na mahimbing na natutulog. Hindi man lang mahulaan ni Zhao Feng kung gaano ito kalakas, ngunit mula sa malalim nitong aura, tila kaya nitong patayin ang mga nasa True Spirit Realm na kasing dali ng pagtapak sa mga langgam. Hanggang sa ito ay naging pinakamasama sa pinakamasama, ayaw ni Zhao Feng na masaktan ang mountain monster. Sa makatuwid, pinili niya ang karagatan ng Baging sa halip. Kanina pa siya nakapunta dito at medyo pamilyar. Para sa susunod na araw, sinuri ni Zhao Feng ang lugar na malapit sa karagatan ng Baging gamit ang kanyang kaliwang mata. Sa oras na ito, 2 tao na lang ang natitira sa buong Sky Boundary Island. Sina Zhao Feng at Beimoy. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang huli ng maraming beses mula sa malayo,
ngunit si Beimoy ay nakatuon sa pagtakbo palayo at hindi nahanap si Zhao Fang. Ang swerte ng lalaking ito ay napakabuti. Nakasuot siya ng kakaibang kamiseta at mayroon siyang lang. Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang dila. Kakayanin ni Beimoy ang pagtugis ng dalawang itim na halimaw na metal hanggang dito. Mabilis na lumipas ang oras at magsisimula na ang ikatlong pagtugis. Parehong naghanda sina Zhao Fang at Beimoy. Sa ika-38 araw ng paglilitis. Weng! Weng! Isang kumikislap na puting pinto ang lumabas sa kaliwa at kanan ni Zhao Fang ng sabay, at mula rito, may malabong figure na nagradiated ng nakakatakot na aura. Ano? Mayroong higit sa isa. Nakaramdam si Zhao Fang ng dalawang nakamamatay na aura. Dalawang itim na halimaw na metal pagkatapos ay lumitaw 10 yarda ang layo sa kanyang kaliwa at kanan. Takbo. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power, naging isang transparent na figure na lumipad patungo sa lugar sa itaas ng karagatan ng baging. Ang plano ng labanan ay libu-libong beses nang ginaya sa isipan ni Zhao Fang para tanggapin ang anumang pagbabago. Ang pagkakaiba lang ay mayroong dalawang itim na metal na halimaw sa halip na isa sa pagkakataong ito. Dalawang itim na metal na halimaw ang nagpakpak ng kanilang mga pakpak at nagpinsuratak patungo kay Zhao Fang. Ang asher na buhok ni Zhao Fang ay lumipad sa hangin habang sinisiyasat niya ang karagatang puno ng ubas sa ibaba. Ang kanyang figure ay naging isang isda na lumalangoy sa mga gaps at paminsan-minsan ay ginagamit ang kanyang bloodline power at ginagamit ang kanyang burning wind stance upang sirain ang bahagi ng mga baging upang lumikha ng isang landas para sa kanya. Noong sinusuri ni Zhao Fang ang Sky Boundary Island noon, napagtanto niya na ang mga baging na ito ay medyo lumalaban sa kanyang lightning wind palm. Ang burning wind stance ang makakalaban sa mga baging na ito. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang ilusyon na kakayahan sa paggalaw ng isda ng husto at, gamit ang kanyang kaliwang mata upang i-scan ang paligid, ay nakakuha ng relatibong kaligtasan. Gayunpaman, ang dalawang black metal monster na humahabol sa kanya ay malalaki at hindi kasing liksi o kasing bilis ni Zhao Fang. Ang dalawang itim na metal na halimaw ay hindi nagtagal ay binalot ng walang limitasyong mga baging, ngunit dahil sila ay nasa True Spirit Realm, ang kanilang mga pag-atake ay agad na nabasag sa daan-daan at libu-libong baging. Hindi inaasahan ni Zhao Fang na ang mga normal na baging ang humawak sa mga halimaw sa True Spirit Realm. Ang kanyang layunin ay upang akitin ang mga itim na halimaw na metal sa gitna at ang plano ay nagpapatuloy ng mabilis. Ang itim na metal na halimaw ay nahulog sa gitnang bahagi ng karagatan ng baging. Bang! Inilabas ni Zhao Fang ang kanyang luho-hawbaw at nagpaputok ng 3 o 4 na ice arrow malapit sa paligid ng dalawang halimaw. Ang mga black metal monster ay hindi napinsala ng mga arrow ng yelo, ngunit naging sanhi ito ng bahagyang paninigas ng kanilang mga katawan sa kritikal na punto. Bang! Pa! Mula sa gitna ng karagatan ng puno ng ubas ay dumating ang mga sipol at 10-10 madilim na berdeng baging ang kapal ng isang balde na hamampes sa hangin. Woo! Naramdaman ni Zhao Fang na ang buong karagatan ng ubas ay isang buhay na nilalang. Bawat isa sa 10 baging ay may kapangyarihang maihahambing sa True Spirit Realm. Sa kabutihang palad, naplano na niya ang kanyang pag-urong ng maaga, at sa totoo lang, ang mga pag-atake ng Vine Kings ay nakatuon lamang sa mga halimaw na itim na metal na nagbabanta sa kanya. Nang umatras si Zhao Fang ng kalahating milya ang layo, ang dalawang itim na metal na halimaw ay nilamon sa dagat ng karagatan ng baging at hindi na makita. Nagpakawala si Zhao Fang ng mahaba at nakakagaan na hininga. Gayunpaman, bago pa man siya makahinga ay naramdaman niyang may bomb alert sa kanyang kaliwang pulso. Ano ito? Napatalon si Zhao Fang sa takot habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagtingin, ang paggalaw ay tila nagmula sa loob ng kanyang interspatial na pulse areas. King of Gods, Kabanata 188. Ang manlilinlang pusa. Ang atensyon ni Zhao Fang ay naakit ng interspatial bracelet. Ang interspatial bracelet ay humigit kumulang 1 metro kubiko ang laki at mayroong isang grupo ng mga samsam ng digmaan na nakuha ni Zhao Fang sa loob. Dito nagmula ang kilusan. Pinagsama-sama ang kanyang kamalayan sa loob, napagtanto ni Zhao Fang na ang mga kayamanan ay bahagyang nanginginig at kalahati ng isang prutas ay nakagat. Ang salarin ay isang maliit,
mabalahibong kulay abo na pusa na parang kakapanganak pa lang, halos kasing laki ng palad. Mayroon itong pares ng kumikinang na itim na mata na umiikot sa paligid. Ang pasang mahilig sa pagkain ay tila naramdaman ang pag-iral ni Zhao Fang at nanigas sa kalagitnaan ng pagkain. Huminto muna si Zhao Fang at pagkatapos ay napagtanto na ang bilang ng mga kayamanan ay nabawasan ng kalahati. Saan nanggaling itong magnanakaw na pusa na kumain ng kalahati ng aking mga kayamanan? Si Zhao Fang ay labis na nagalit. Ang mga mahalagang kayamanang ito ay hinampos niya mula sa mga pagsubok at ngayon ay nabawasan na ito ng kalahati. Maging si Zhao Fang, na karaniwang kalmado, ay nakaramdam ng singaw mula sa kanyang ulo. Gulo. Gulo. Ang maliit na kulay abo na pusa ay may ekspresyon ng paghamak. Itinaas nito ang flagon ng alak at nagsimulang uminom mula rito. Hoy! Iyan ang aking spiritual wine. Bulalas ni Zhao Fang at kinuha ang flagon ng alak gamit ang kanyang isip. Gayunpaman, ang kulay abong pusa ay kumapit sa flagon at lumabas din mula sa interspatial na pulse areas. Meow! Meow! Ang kulay abong pusa ay sumipsap ng husto at nagpahayag ng mga ekspresyon ng kasiyahan. Saan galing itong magnanakaw na pusa? Maaaring ito ay. Natigilan si Zhao Fang nang hulaan niya ang pinanggalingan ng maliit na kulay abong pusa. Mayroon lamang ilang mga sirang shell kung saan nakalagay ang kulay abong itlog sa sulok ng interspatial bracelet. Walang alinlangan, ang magnanakaw na pusa na ito ay nagmula sa itlog, ngunit hindi pa nakarinig si Zhao Fang ng mga pasang napisa mula sa mga itlog dahil ito ay isang mammal. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang magnanakaw na pusa ay may mataas na katalinuhan sa ikalawang pagsilang nito. Dahil sa mga pagkilos na parang tao, mas naging parang matandang Zoro na lang. Isa pa, walang nangyari sa maliit na pas ang magnanakaw bukod sa medyo lumaki ang tiyan nito kahit na sabay-sabay itong kumain ng napakaraming kayamanan. Gulo. Gulo. Habang si Zhao Fang ay nawala sa pag-iisip, ang natitirang alak ay nainom na ng maliit na pusa. Ano? Anong klaseng halimaw ito? Lihim na kinagat ni Zhao Fang ang kanyang dila. Kahit na ang isang tao sa Seventh Skies of the Ascended Realm ay malamang nasisabog pagkatapos kumain ng napakaraming item ng sabay-sabay, ngunit ang pasang ito ay dumighay lamang bago tumingin kay Zhao Fang para sa higit pa. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag sa sobrang pagkain? Pinuntahan ni Zhao Fang ang maliit na tainga ng pasang magnanakaw at nagpasyang turuan ito ng leksyon. Meow. Meow. Ang magnanakaw na pusa ay kumidlat at umiwas sa galaw ni Zhao Fang. Nagulat si Zhao Fang. Kahit na ito ay isang casual na grab lamang noon, kahit na ang mga cultivator sa Fourth Sky ay hindi ito makakaiwas sa ganoong kalayuan. Ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi lamang madaling umiwas, nagsiwalat din ito ng ekspresyon ng panunuya. Pinagtatawanan ng maliit na pusa. Hindi nakaimik si Zhao Fang at lalong naging curious kung saan nanggaling ang pasang ito. Wala pa siyang narinig na mga hayop na may ganoong katalinuhan sa pagsilang at nakakain ng mga kayamanan tulad ng merienda. Seng. Bahagyang tumalon ang maliit na pasang magnanakaw sa braso ni Zhao Fang at inilagay ang paa nito patungo sa kanyang interspatial bracelet. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Zhao Fang kung ano ang gusto nito. Shua. Ang maliit na pasang magnanakaw ay kumuha ng isang espiritual na prutas at sinimulang kainin ito ng may kagalakan. Ito ay posible. Si Zhao Fang ay sobrang hindi makapagsalita. Ang kanyang sariling mga gamit mula sa kanyang sariling interspatial bracelet ay ninakaw ng magnanakaw na pasang ito. Muli na lang niya itong sasaluhin, ngunit tumalikod ang maliit na pusa at lumapag ng ilang yarda ang layo na may hitsura ng panghahamak habang kumakain ng prutas. Gaano kalakas ang loob nitong tumingin sa akin ng masama habang kumakain ng pagkain ko. Nakaramdam ng apoy si Zhao Fang sa kanyang puso, ngunit hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw at hindi nagtagal ay kumalma. Maging siya ay walang tiwala sa paghuli ng pusa dahil sa liksi nito. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos at hinayaan itong tumakas, kung gayon hindi ito katumbas ng halaga. Kailangang malaman ng isa na walang kasunduan sa pagitan ng dalawa, kaya walang relasyon sa pagitan nila. Isa pa, sa hitsura nito, ang munting pasang magnanakaw ay tila walang respeto sa kanyang master na gumising sa kanya.
Matapos kainin ang espiritual na prutas, ang maliit na pas ang magnanakaw ay ngumiti kay Zhao Feng nang may pang-aalipusta. Meow. Meow. Ikan-away ng maliit na pusa ang mga kuko nito na parang nagsasabi ng palm, pagkatapos ay tumalikod, at umalis. Tumakbo. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Kumain na ito ng napakaraming kayamanan at gusto nang umalis ng ganoon lang. Upang makuha ang itlog na ito, nag-aksaya siya ng 10 araw sa pagsubok. Paano ito makakaalis kung gusto nito? Seng. Seng. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumingon sa ilang sandali at pinagtawanan si Zhao Feng. Halos marinig ng huli ang ibig nitong sabihin. Ang isang tulad mo ay gustong maging master ko. Ang talino ng maliit na pas ang ito ay hindi lamang mataas, ito ay napakataas dahil alam nito ang layunin ni Zhao Feng. Ibig sabihin, hindi ko hahayaang tumakas ka. Huminga ng malalim si Zhao Feng at ibinaba ang kanyang eye patch. Ipinakita ang isang matalas na asher na mata na nagbigay ng nakakapangilabot sa pusong mental energy. Sa mga tuntunin ng bilis, si Zhao Feng ay mas mabilis kaysa sa maliit na pas ang magnanakaw, ngunit sa mga tuntunin ng liksi, ang pusa ay kasing laki lamang ng palad at si Zhao Feng ay parang isang clumsy na higanti. Sa makatuwid, kinuha ni Zhao Feng ang kanyang hakbang sa pagpatay. Binuksan niya ang kaliwang mata at binabantayan ang bawat galaw ng pusa. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang mental energy para ma-distract ang magnanakaw na pusa ngunit hindi niya ginamit ang kanyang mental energy sound attack dahil nag-aalala siyang mapahamak ang pusa dahil parang kakapanganak pa lang nito. Meow. Meow. Ang maliksi na maliit na pusa ay biglang nanigas nang lumingon ito kay Zhao Feng at bakas ng takot ang lumitaw sa itim nitong mga mata. Ang pares ng mga itim na mata ay nakatingin mismo sa asher eye ni Zhao Feng at nagsimulang manginig. Bahagyang nagulat si Zhao Feng, dahil hindi niya inaasahan na ang maliit na pusa ay sumuko ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ang pusa ay hindi napigilan at natatakot lamang sa kanyang kaliwang mata. Meow. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumitig sa kaliwang mata ni Zhao Feng nang may takot, ngunit ang takot ay nawala kaagad at napalitan ng masunuring tingin. Natarante si Zhao Feng habang binababa niya ang eye patch. Seng. Ang maliit na pusa ay tumalon sa mga balikat ni Zhao Feng sa sarili nitong kusa. Meow. Meow. Inabot ng maliit na pas ang magnanakaw ang dalawang maliliit na paa nito at sinimulang imasahe ang likod ni Zhao Feng. Ang saloobin ay 180 degrees mula sa dati. Anong kalokohan? Namilog ang mata ni Zhao Feng. Sangkatalinuhan ng pasang ito ay mas mataas pa kaysa kay Yao Beast King. Para itong matandang Zoro. Munting pas ang magnanakaw. Kung kakainin mo ulit ang mga kayamanan ko, lulutuin kita. Hinawakan ni Zhao Feng ang pusa sa tainga at nagbabala. Meow. Meow. Ang pusa ay tumanggaw ng maraming beses at palihim na nangako na hindi na ito mauulit. Wala itong sinabi, ngunit naiintindihan ni Zhao Feng ang mga kilos nito. Maniniwala ako sa iyo kung gayon. Bumitiw si Zhao Feng at tumakbo ang maliit na pusa sa kanyang braso at umupo sa kanyang balikat na parang isang alagang hayop na may magandang asal. Meow. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang tumuro sa isang tiyak na direksyon at sumayaw. Nakita ni Zhao Feng ang isang walang ekspresyon na kabataan na nakasuot ng ginto-berdeng kamiseta at isang lang na lumilipad. Bimoy. Natagpuan ni Zhao Feng na ang mukha ng huli ay mapatla at gulat na gulat. Sa likod ni Bimoy ay may 4 na itim na metal na halimaw na nagmula sa iba't ibang anggulo, sinusubukang palibutan siya. Junior Brother Zhao. Nakita ni Bimoy si Zhao Feng sa kalagitnaan ng hangin at tumakbo papunta sa kanya. Ang 4 na black metal monster ay agad na sumunod sa likuran, ang kanilang mga aura ay tumatak sa hangin na may nakasusuklam na presyon. Kuya Bei, kumusta? Si Zhao Feng ay hindi nag-alala dahil alam niyang sinalakay lamang ng mga halimaw ang taong may kani-kanyang token. Meow. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw sa balikat ni Zhao Feng ay nagwagayway ng mga paa nito at pinalihis ang mga aura ng mga black metal monster. Lalo nitong ikinagulat si Zhao Feng. Ang mga halimaw na ito ay nasa True Spirit Realm at ang pusa ay kalmado rin gaya niya. Brother Zhao, bakit hindi ka hinahabol?
Napabuntong hininga si Baymoy habang gulat na nakatingin sa pusa at tao sa kanyang harapan. Nag-aalangan si Zhao Feng kung sasabihin o hindi kay Baymoy ang plano, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman. Meow! Meow! Ikan-away ng maliit na pasang magnanakaw ang mga paa nito patungo sa gitna ng karagatan ng baging. Ang traidor na pasang ito. Ang lakas ng loob mo. Lumitaw ang mga itim na linya sa ulo ni Zhao Feng habang hawak niya ang pusa sa mga tenga nito. Haha, salamat Brother Zhao. Ang cute talaga ng pasang ito. Tumawa si Baymoy at tinungo ang gitna ng karagatan ng baging. Sa kanyang katalinuhan, hindi mahirap para sa kanya na maunawaan ang ginawa ni Zhao Feng. So. Agad na tinungo ng apat na black metal monster si Baymoy. Nang si Zhao Feng ay tuturuan na ng leksyon ang maliit na pusa, may nangyaring hindi inaasahan. Woo! Isang alulong ang tumunog mula sa karagatan ng baging at naglabas ng aura na mas malakas pa kaysa sa Yao Beast King ng matataas na Tower Forest. Napasigaw si Baymoy at hinayla pababa sa mga baging. Sa isang kisap mata, si Baymoy ay nilamon ng hindi mabilang na mga baging. Ang eksenang ito ay ikinagulat ni Zhao Feng. Ang buong karagatan ng baging ay bahagi lamang ng Vine King, ngunit ito ay masyadong nakakahiya sa pag-atake kanina, kaya bakit nito inatake ang Baymoy sa pagkakataong ito? Tiningnang mabuti ni Zhao Feng at napagtanto na kinuha ng isa sa mga baging ang lung ni Baymoy sa kanya at papunta sa pinakasentro ng karagatan ng baging. Hindi nakapagtataka. Gusto ng Vine King ang lung ni Baymoy. Meow! Meow! Ang munting pasang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa sa isang sayaw ng tagumpay at nagsiwalat ng isang matamis na ngiti. Gago! Niloko ng pasang ito si Baymoy. Napakakulay ng ekspresyon ni Zhao Feng habang tinatitigan niya itong munting pasang magnanakaw. Kasabay nito, ang karagatan ng baging. Ang pasang iyan. Ang walang ekspresyon na mukha ni Baymoy ay nabaluktot sa matinding galit. Walang limitasyong mga baging ang bumalot sa kanya at sinipsip ang kanyang dugo. Weng! Ang floating crest token na nasa loob niya ay nagbigay ng berdeng kinang at bumalot sa kanyang katawan, na naging dahilan upang mawala siya sa susunod na sandali. Hindi niya akalain na lalabas siya sa pamamagitan ng panloloko ng isang maliit na pusa. Nakakahiya kung sasabihin niya sa iba. Meow! Meow! Bago siya mawala, narinig ni Baymoy ang mapang-asar na tawa ng maliit na magnanakaw na pusa.